Tanungin muna natin ang trio tagapayo, okay? Unahin na natin si Doc Camille. Thank you, Ate Corinne. Okay, unang-una dito, no, kitang-kita kasi as an individual, kung kayo ay talagang sabihin natin, magpe-present kayo ng mga jokes nyo, talagang pag nagkaroon ng ganitong away, yung productivity naapektuhan eh. At the same time, alam nyo, napaka-importante dito yung respeto sa isa't isa. Kasi bilang isang team, isang pamilya kayo dun sa stage, imbis na mag-compete kayo, dapat mag-collab kayo eh. Kasi anong unang-unang mangyayari dito? Pwedeng masiraan yung bar. Sasabihin ganun, ang pangit naman ng mga ano nyo, yung mga stand-up comedians nyo. Diba? Yun yung pinangangalagaan natin. There's such a thing as yung righteousness and wrongness of a joke. Siguro pagdating sa ganyan, meron din sigurong pagkakataon na tignan natin maigi, meron naman ethics of comedy and humor. Kung hindi kayo, Becky, pagdating dito, tayo ay human beings na merong good values. Yun lang po. Ayun, good values. Yun. Kasi pag maayos din ang kabuhayan eh. Di ba? Ang buhay-buhay. So, okay, Dr. Love. Ay, salamat, Ate Kuring. Kanina ko pa nadidinig yung transparency. Alam niyo, maganda yung transparency. But in reality, sa negosyo, hindi po pwedeng palaging may transparency. Pag bibili ba kayo sa isang tindahan, sasabihin sa inyo nung nagbebenta, o tumubo ako sa ng 5 piso, ha? Hindi. Ganon din kay Kokwa. Ano? Siya ang humanap ng racket, binigyan kayo ng pagkakataon na kumita, you agreed to the amount, tapos na kayo doon. Kasi nagkasundo na kayo. No? Kay Lavinia, you will have to forgive me, pero kanina pa kita inoobserbahan, parang punong-puno ng galit ang puso mo that you sometimes resort to insulting other people. Siguro sa mga stand-up comedian, normal yon sa stage. I hope you didn't do it here para lang mainsulto siya. No? It's puno ng galit na hindi maganda. Panghuli na lang to. Kami na mga nanonood sa inyo ay humahanga sa inyong mga talento, no? Pero tinitingnan din namin ang kilos ng bawat kaanib ng LGBTQIA. Yung hinahanap ninyo sa amin na acceptance, pagtanggap namin sa inyo, tinatanggap namin kayo. Pero gusto naming makita, pwede ba kayo sa isang lipunang sibilisado? No? Maia-apply nyo ba? Sana lang ma-i-apply natin yun para mas maganda ang inyong stand-up comedy bar at alam ng tao pagpasok nila doon ang nagpa-perform, magkakasundo, parang isang pamilya. Parang kami dito. Salamat, Ate Coy. Ayan, thank you, Dr. Love. Kay Attorney Lorne na naman, gaano po ba kahalaga na sa bawat racket ay may malinaw na kasunduan? Di ba kailangan pa talagang laging may pinipirmahan sa ganitong pagkakataon para walang gulo? Alam mo, depende sa industriya, no? Sa mga entertainers, pwede naman handshake. Kasi sa batas, hindi kailangan laging kontrata. Handshake, yung nag-shake hands kayo. Talagang ang best practice dyan, may kasulatan. Para malinaw yung professional fee, malinaw yung tip, no? It is always advisable, lalo na sa industriya nyo, ang dami-dami nyo, na walang samaan ng loob. Idadagdag ko lang, no? Kasi meron tayong batas. Meron tayong batas tungkol sa tinatawag na service charge. Yun, pag service charge, kagaya ng bar, restaurant, pag may resibo at may nakita kayong nakalagay service charge, sa Republic Act 11360, tinatawag na Service Charge Law, malinaw. Kunyari, ang service charge 10% ng bill. Yung 85% nun para sa mga empleyado. Equally. Yung 15% nun para sa management. So malinaw yon pag hotel, restaurant, etc. Pag may nakalagay na service charge, walang mag-aaway kasi batas yon. And lastly, meron tayong napakabagong batas na tinatawag na bawal bastos law. Ay, may ganon? May bawal bastos. Bawal bastos law. Oh, mabigat yun. Sa working place natin, kung
working place, sa bar. Yung ginagawa natin ngayon, no, bastusan yun. Naku, merong imprisonment yan. Pero pwede naman yon, Attorney Lorna, pag sila nagkasundo na sila mag-iinsultuhan. Oo, okay Pero yun. sa Kasi, mga comedy bar kasi, Attorney Lorna, madalas yung audience biglang iniinsulto. oo, hindi pwede Yun yun. ang bawal na. 6 months imprisonment, 100,000 fine. Ay, ganun pala yun.